Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. So nako, nasa third month na tayo. Ang bilis-bilis ng taon na ito. Ano po naghihintay sa inyo? Let's see, let's see. Oh, may lumabas sa Devil card. Releasing control, releasing your fear. Nako, baka malaking parte yan ng taon mo na ito, especially pagpasok ng Marso. Okay? So tingnan natin kung lalabas pa uli siya. Okay? So let's begin. Inhale na po. And exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang the Knight of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ten of Pentacles. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Judgment card. In your near future, meron po kayong the Ace of Wands. Lovely. In your challenge, meron ka pong the Magician card. Sa fortune, meron ka namang the Four of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Five of Pentacles. At ang outcome nyo po para sa buwan na ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Libra, thank you po ha sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Naku, napakalaking tulong yan. Sa totoo lang, every time po na meron akong upload for you. So, keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong po yan, sobra. Okay po. So, in the background of your reading, the Page of Cups. Okay, ngayong buwan na to, Libra, asahan mo daw yung mga surprises sa buhay mo this time. Some of you ay magugulat sa isang napakagandang resulta or meron kang mga marirealize na hindi mo akalaing darating na this time at makakapag-focus ka na sa mas importante. Now is the right time for you to be creative, to be imaginative, para makita mo yung tamang lusot or tamang diskarte sa mga bagay-bagay na kaakibat ng mga sorpresa. Example, ngayong buwan na to, biglang masurpresa ka, tanggap ka pala sa isang kumpanya. So, hindi mo to pinaghandaan, akala mo nakalagpas na, akala mo forget ka na, pero biglang boom, dumating, di ba? So, maging maparaan ka ngayon, maging madiskarte ka para makatuloy ka sa regalo ng sorpresa na yon. So, kailangan dito tayo ngayon, active ka, you put your heart on something na alam mo may potential, and don't waste the chance, parang ganon. So, sabi rin dito, panahon to be playful. Okay? Maging playful ka na parang bata. Enjoy what you have. Maging curious ka. Maging adventurous ka din para mahanap mo talaga yung gusto mo. Okay? Napakaganda niyan. So, ang card of the month, kaakibat na ating background energy ay courage. Have courage. It lies within you. You have the power to overcome anything. Sabi dito, kayang-kaya mo magawa kahit ano. Kaya, wag nang magpakatakot dyan. Tapangan ng sarili dahil yung sorpresa ay may kaakibat na responsibilidad, syempre. So, balik tayo sa reality. Kapag nakuha mo yung sorpresa na hindi mo akalaing darating, panahon to para maging matapang ka na harapin so that makuha mo talaga ng buong buo yung regalo ng sorpresa. Okay? In your core energy, you have the Knight of Swords. Nakita ko dito, sugod, laban, have the energy, have the power, kunin mo yung stamina at lakas ng loob para kunin ang isang bagay. Kitang-kita ko dito na wala kang sasayangin na pagkakataon. Wala kang sasayangin na oras kasi sabi mo, ang dami nang lumagpas sa akin, ang dami nang nawala, ang dami nang lumipas, hindi ko to sasayangin, hindi ko to bibitawan. Parang ganon. So, many of you ay parang pag napresentan ka ng idea or chance or pintuan, kitang-kita ko dito yung parang hindi na ako mag-iisip masyado. Parang kapag binigay, grab agad. Parang ganun ka ngayon eh. So, kitang-kita ko dito na mararamdaman mo to eh. Ramdam mo na this is my chance, this is my only way. Surpresa man to, na caught off guard man ako, overwhelming man,
pero kukunin ko to. Parang ganun. Okay? Clarify natin. Knight of Swords. Siya nga pala, Libra, mag-wish ka na ngayon. I-comment mo na sa baba kung ano yung mga wish mong gusto mong makuha ngayong Marso. Dali, comment down below. Makukuha mo yun ngayong month. Okay? Knight of Swords. Oops. Matapo. Madami sila masyado. Knight of Swords being clarified by the Two of Pentacles. Yes, this is a time for you to make a choice and make a decision. Kapag dumating, aatrasan mo ba o i-grab mo? Kitang-kita ko dito that you will make a quick decision, a quick parang sagot na parang you don't want na patagalin pa. Sabi mo, okay, sige, sasagot na ako. Okay, sige, mamimili na ako. You will give a quick solution or quick action sa isang bagay na alam mong kaya mo. Which is good. Good to, good to. Kitang-kita ko dito yung pagiging sigurado mo sa isang bagay at paglaban mo, makuha lang yung minamanifest mo na isda or bunga. Okay? So congrats, congrats, congrats. You will get this. Ang importante lang talaga palaban ka. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ten of Pentacles. Yes, mag-focus tayo ngayong buwan na to, Libra, para sa mga pangmatagalan. Alam ko na to, i-grab mong to, ay talagang chance mo para makaahon. Sabi mo, gusto mong bigyan ng maayos na bahay ang mga anak, gusto mong mapag-college yung kapatid or anak mo, o kaya gusto mo masiguro na yung apo mo ay magkakaroon ng magandang buhay. Kaya ginagawa mo ang lahat to make them a better life in the future. Natatagal, na talagang hahaba, no? Some of you are now being asked to focus daw pagdating doon sa bahay ninyo. Meron ka daw dapat ipaayos or meron ka daw dapat na buting-tingin or ipagalaw kasi daw parang ang tagal-tagal ng problema. No? So ayusin na daw yan, Libra. Okay? For others, kayo po tinatawagan talaga na kung ito man ay family business, ay talaga namang tutukan mo daw. Okay? Kasi legacy mo to eh. Legacy to ng family mo, ikaw, di ba? So, alam ko ipapamana mo pa yan, kaya alagaang mabuti. Ganon din, pagdating sa mga property, pagdating sa mga iniingatang mga material things, dapat daw ay nakatutok ka and make sure na ito ay bantay sarado at ito ay within the family circle lamang. Parang ganon. Okay? Clarify natin to. The Ten of Pentacles being clarified by you have the Page of Pentacles. Yes, panahon talaga to para tutukan. Libra ha. Kung ito man ay negosyo, property dapat ibenta, o kinukumpuni sa bahay na matagal lang sira, anak ko, tutukan mo na daw. Aralin mo daw kung paano mo siya maplansya at kung paano mo siya masosolusyonan. Okay? Kasi nga pang matagalan yan, hindi mo yan dapat iwasan, hindi daw dapat yan i-ignore kasi babalik at babalik sa iyo yan para solusyonan siya. Okay? Nakita ko rin dito, bigyan daw ng time ang mga bata. Hindi ko alam kung anak mo to, pamangkin, or apo. Dapat daw kausapin, kamustahin, tutukan daw ang kanilang ginagawa, kung pag-aaral man nila yan, or mga gimmick-gimmick nila, no? Bantay sarado ka daw dapat, para alam mo yung ginagawa nila pagdating sa mga anak, or apo, or pamangkin. Okay? Sabi rin dito, kung ito ay family business na medyo gusto nyong patatagin, patibayin, palaguin, meron kayong dapat aralin daw. Some family members o ikaw, kailangan daw mag-undergo ng training, workshop, or certificate para makakuha ng permit, para lumawak daw yung understanding ninyo, to make sure na lalago talaga to the way you wanted it to be. Okay? Kaya maging matapang ka ngayon na suungin yung mga pag-aaral na yan or pagbutingting na yan kasi long term naman yung outcome. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. Sabi dito, sabi na yung spirit guides, patawarin mo na daw. I don't know why. Parang kailangan mo na talagang ilabas yung nararamdaman mo, kausapin daw, makipag-ugnayan ka na daw, and magkaroon daw kayo na heart-to-heart talk. I don't know why. You need to really release yourself from all the bigat na meron ka from the past. Kasi hanggat daw dala-dala mo pa yung bigat na yan from the past, hindi ka daw makakapag-concentrate sa mga bagong bagay eh.
So, anong lesson dito, Libra? Release. Kanina yung death card, di ba? Sabi ko doon, release yung negativity, release yung mga pain or kumakadena sa'yo. Ito yon. Ramdam ko na something in your past ay kumakadena sa'yo. Maybe bitter ka pa or meron ka pang bigat na naramdaman, palayain mo na, mag-move on ka na para mayakap mo na yung mga bagong bagay at magkaroon ka talaga ng solidifying and also security. Secured na pakiramdam patungkol sa mga bago. Sabi dito, palayain mo yung sarili mo sa obstacle or sa negativity. Okay? The Six of Cups. I don't know why, narinig ko rin dito, makipaglaro ka daw, makipaghalubilo ka daw sa younger family members mo. Parang wala ka na daw kasing time for them, parang ganon. So, give them some time, okay? Banding, labas-labas, laro-laro, kain kayo sa hapunan, kakasama, ganon. O kaya i-FaceTime mo kung malayo ka sa kanila. Kailangan daw this time around ay value the younger members of the family. Okay? Six of Cups. The Ace of Pentacles. Okay? Yes, valuing. Vina-value mo daw dapat ngayon yung mga bagay na alam mong kaya mo pang isalba. Halimbawa, relasyon sa kapatid, relasyon sa kaibigan, relasyon sa mga anak or apo, i-value daw yun. Pero kung meron talaga kayong mga issue, isipin nyo na lang kung ano yung mga bagay na dapat nyong pagkaintindihan. Sabi dito, give yourself a chance to focus daw sa mas importanteng bagay. Kaya kung sumasagabal sa buhay mo, Libra, ngayon, yung mga pangit na relasyon or toxicity within relationships, learn to detach yourself or paghilumin ang puso para makapag-focus ka dito. Sabi, hanggat daw hindi mo pinaplansya to, mahihirapan daw pumasok sa iyo yung blessing. Kaya, importanteng lesson to for you na kung gusto mo talagang pumasok yung pagkakataon or magkaroon ka ng mga new chances sa buhay, make sure na yung mga bigat pinaplansya mo ngayon. Okay? Para maalwan yung pagpasok sa iyo ng mga bagong biyaya. Okay? So Libra, anong ginagawa mo ngayon habang ikaw ay nakikinig sa ating reading? Ikaw ba ay naglalaba o nagluluto o nasa trabaho? Comment down below po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the judgment card. Sabi dito, meron ka talagang na-realize. Parang meron kang pagbabagong buhay na gustong gawin na parang, teka, mali ito ah. Parang, teka, mali pala itong ginagawa ko all along. Ngayon na-realize mo na and you are now doing the right thing. At dahil parang feeling mo na ubos yung oras mo sa isang maling bagay, you are now rushing eh. Minamadali mo yung proseso na parang, okay, ito na yung chance ko para i-correct yung mga bagay-bagay, wala na akong sasayangin na oras pa. Kasi naburo ka na from something wrong. No? Ngayon na parang na-realize mo yung tamang gagawin, na-realize mo yung mga katotohanan, you are now making the right thing. And you're making the best choices. Talagang matapang ka ngayon para mag-decide na lumaban para sa mga pagbabago. Example, na-realize mo na, ay, itong trabaho pa lang to, hindi pala ako para dito kasi maliit yung sweldo, toxic yung boss. Ngayon yung pagkagising mo na yun na parang, God, sorry, mali pala ako, ba't ko tiniis to? Ngayon ready na ako to make a choice. Ready na ako to fight for something else para maihabol ko pa yung tamang direksyon. Kung ito man tungkol sa mga pangarap or mga ideas mo na parang, wow, nagising ka na mali pala yun, mali pala yung akala mo dito, mali pala yung pinapakinggan mo na yan, ngayon, you are now fast moving pagdating sa development or improvement mo. Parang ayaw mo nang magnilay-nilay pa. Gusto mo nang itama agad, ilarga agad kasi sayang yung oras, parang ganon. And now, these choices will really redirect your life sa mga talagang nakadestined na path para sa'yo. Kitang-kita ko dito yung pagsunod mo sa calling. Kung dati meron kang ini-ignore eh. Before, meron kang iniiwasan na parang ayaw mong pakinggan, ayaw mong harapin, dinadrown out mo yung noise, tinatakpan mo yung tenga mo. Pero ngayon na-realize mo na, ay, tama nga siya. Ay, tama nga sila. So, nung pinakinggan mo yung tamang gagawin, doon mo may iahabol yung pagpasok ng mga magagandang bagay. Kasi nakinig ka na sa tamang gagawin. Okay? The judgment cards being clarified by the Empress card. Yes, all about you, improving yourself, no? Kasi kapag okay ka, okay lahat ng pinapangalagaan mo eh.
Kaya kung hindi mo kilala ngayon yung dapat mong gagawin or hindi mo nire-recognize yung mga dapat ma-recognize, mahihirapan kang buuin yung gusto mong buuin. Example, na-realize mo today na kaya pala ang hirap-hirap makaipon. Example lang to ha, para magets mo lang. Iniisip mo, bakit hirap na hirap ako makaipon para makabili ng bagong kotse? Bakit kaya? Bakit kaya? Boom, na-realize mo, ay, kasi naman, binibigay ko sa kapatid ko, ginagastos lang naman niya sa mga gimmick-gimmick. Kontiperin ko na lang kaya yung ibibigay ko. Di makakapag-ipon pa ako para sa kotse. Parang ganon. So, kung ano yung mga mali mong na-realize, itatama mo siya, and now, meron ka ng time at oras para mabuo, malikha yung gusto mo. At dito ka talaga tunay na mapapanatag na parang, okay, now relax na ako. Kasi now naintindihan ko na kung ano pa rin dapat kong gawin. And sooner, things will go smoothly para sa'yo. Parang ganon. Okay? So, isa-isip mo yan para matugma mo sa kinakaharap mo ngayon. Meron ka daw ginagawa na dapat mong ma-realize kung ano yung mali para maitama so that it will grow naturally in your favor. Okay? In the area of your near future, meron kang Ace of Wands. In the near future, kitang-kita ko dito, yes, meron ka talagang yayakapin na bagong bagay. Maaaring new plan, new strategy, or new idea na parang, uy, maganda yun ah. Uy, wow, sige, try ko to. Parang swak sa akin. So, this idea na talaga namang magpapaspark or energize para sa'yo, ito talaga yung talagang swak for you na magdudulot sa'yo ng security at makakaiwas ka na sa lahat ng pain from the past. Kaya ngayon, kung talagang gusto mo magkaroon ng long-lasting, long-term, aralin, para alam mo kung ano yung mga dapat mong yakapin at kung ano yung mga idea na pwede mong paglaruan na makakatulong sa'yo. Example, ikaw ay nag-iisip ngayon ng mga pang long-term na pwedeng makatulong sa negosyo mo. Halimbawa, sabi mo, ay paano ba ako dadami ng kita dito? Paano ba dadami ang aking customer? So, inaral mo ngayon yung negosyo mo. Sabi mo, ay, teka, mabenta pa lang ngayon yung mga Korean products, isama ko nga. So, dahil pinag-aralan mo at ginawa mo yung tamang paraan, nagising ka eh. You realize na, ay, kailangan pala to. So, gagawin mo yung tama. And here, makakapag-isip ka na ng mga bagong ideas na swak dun sa long term mo. Na parang, ay, Korean products. Ay, pwede rin ng mga Japanese cream dito. So, kung ano yung mga bagong idea na swak dahil pinag-aralan mo, yun ay bunga ng mga pagkagising. So congrats sa pagyakap mo sa mga bagong bagay, sa mga bagong idea or plano. Dahil talagang kitang-kita mo na, aware ka na sa mga mali at saka sa mga tama. At doon yung magiging ugat mo para magawa yung mga bagong bagay. Okay? Parang ganon. So congrats po. Kitang-kita ko dito yung new life, new beginning for you kasi alam mo na sigurado ka na eh. May security ka na pagdating sa mga blessing at opportunity na dapat pahalagahan. Okay? Ace of Wands being clarified by you have the Queen of Cups. Yes, you will follow your heart here. Talagang susundin mo yung tawag ng damdamin, susundin mo yung dito ako maligaya eh. Alam ko sa puso ko, sa isip ko, magkatugma eh. Your mind and heart is really aligned pagdating sa mga bagong yayakapin. So, always listen to yourself, listen to your heart, listen to your intuition para alam mo yung mga hakbang mo moving forward. Kitang-kita ko dito yung pag-apaw ng kaligayahan mo dahil meron ka ng bagong tsansa, bagong pintuan na pagandahin ang buhay. So congrats. Your heart will be very, very happy in the near future. Congrats po. In your challenge, meron kang have courage. Yes, dalawang beses kang sinabihan, Libra, na magpakatapang ka ngayon. Have courage to do something, to embrace something new, or to manifest something na dapat mong tapangan, dapat mong kunin, bigyan ng tsansa. Okay? Ngayon, sabi dito, shadow dance. Dapat daw, matutunan mong sayawan ang buhay. Hindi pwedeng ito ang problema, ito ang issue, iiyak ka na lang sa isang tabi. No. Learn to dance to the beat of your life. Sayawan mo lang, daanan mo lang, at makukuha mo rin yung ritmo ng buhay mo. Para makalagpas ka sa bawat challenge at bawat problema, panalo ka sa dulo. Okay? In your challenge, meron kang magician card. Sabi dito, pinagdududahan mo ang iyong sarili. Iniisip mo, hindi ko kaya. Iniisip mo, naku, baka matalo lang ako. Baka mag-fail lang ako.
Ngayon, pinapayuhan ka to believe kung ano man yung minanifest mo. Meron kang dinasal eh. Meron kang hiniling. Pero at some point, ramdam ko dito may duda ka. Kaya ka talaga sinasabihan ng yung spirit guides Libra to have courage. Dalawang beses kang sinabihan. Kailangan daw magpakatapang, kailangan daw magpakatibay, kailangan daw laksan ang loob mo. Kung talagang gusto mong maganap itong minanifest mo, edi maging brave ka ngayon. Okay? At pinapayuhan ka rin to step forward. Hanggat daw hindi ka kumikilos, huwag mo daw asahan na darating sa'yo yung para sa'yo. Okay? Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mag-effort. Your effort ay parang salamin. Kapag nag-effort ka, babalik din sa'yo yung magandang bunga. Kaya, huwag basta-basta tumayo lang dyan at maghintay, mag-e-effort ka. Kasi, pag nag-effort ka, kayang-kaya mo naman daw eh. You can manifest this. Kaya, huwag matakot, maging courageous ka this time. Okay? Magician cards being clarified by, you have the Ace of Cups. Yes, tanungin mo ang puso mo. Gusto ko ba to? Mahal ko ba to? Importante ba sa akin to? Kung ang sagot ay yes, ilaban mo. 'Di ba? Alam ng puso mo kung ano yung dapat gawin eh. Kaya wag mong pigilan. Kita-kita ko dito yung pagpigil mo na gawin ng isang bagay dahil takot ka, maybe sa responsibility or takot kang mag-fail, takot kang siguro pagtawanan o ma-judge. Pero sabi dito, panahon na para maging totoo ka sa nararamdaman mo. So listen to your heart and ipakita mo yan, ibulalas mo yan para magawa mo ng tamang aksyon. Okay? Sa fortune, meron kang protected by angels. Wow. I-claim mo to. Congrats and you are very, very blessed this time. Kayo po yung pinoprotektahan ng yung angel guide. So, congrats. Pasalamatan mo ang angel guide mo. You also have desert passage. Trust there's a divine plan. Kung marami kang tanong ngayon, marami kang takot, marami kang mga, God, kayo na pong bahala, manalig ka. May divine power and may divine plan para sa'yo ang Diyos. Manalig, it will be given to you. Okay? In your fortune, napakaganda, you have the Four of Pentacles. Stability is coming in your life this time. Okay? Stable ang pera, stable ang pamilya, ang relasyon, ang negosyo, ang career. Nakita ko dito na magiging super busy ka, Libra, sa pagyakap sa mga bagay na importante sa'yo. No? Nakita ko dito, nakatutok ka, hands-on ka, wala kang sasayangin na oras, talaga namang i-make sure mo that everything is working fine sa buhay mo. So congrats. Stability is coming for you. Clarify natin yan. Example, parang kung nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, kapos ka sa pera, ngayon, you have enough resources and financial gains na susuporta sa stable life mo. Okay? Congrats po. Four of Pentacles. The Five of Pentacles. Yes, sabi dito, kayang-kaya mo nang bitawan yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng struggles. Ngayon, inuuna mo na lang yung mga bagay na talagang stable ka. Halimbawa, career, pamilya, sarili, lover. Pero yung mga ugat or mga rason ba't ka stagnant or ba't ka nag-struggle, kayang-kaya mo nang bitawan yon. You are now actually prioritizing your strength and embracing who you really are. Sabi dito, kaya ka daw nag-struggle before kasi hindi patas or hindi buong-buo yung pagyakap mo sa sarili mo or pagyakap mo sa trabaho mo o sa potential mo. Kaya ngayon parang makakaalagpas ka na sa struggle mo. Claim mo to ha. Makakaalagpas ka na sa struggle mo kasi lahat ng importante, gamay na gamay mo na. At steady na, stable na. So congrats. Claim mo to. Para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang balance spirituality and practicality. Sabi dito, balansehin mo daw ang pananalig at saka yung pagkilos. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. You also have hold your vision. Yes, kung ano yung plano mo, kung ano yung idea mo, kung ano yung strategy mo, kapitan mo yan, yung goal mo na yan, and continue moving forward because there is a divine plan sa mga iniisip mo na yan. Okay? Congrats. Meron ka palang 2-5-5. So talaga namang change. May pagbabago sa buhay, maaaring ikaw nagbabago ka na rin para sa ikakaunlad mo. Sabi dito bilang payo sa iyo Libra, huwag mo nang bigyang saysay pa yung mga weaknesses mo.
Kung saan ka mahina, kung saan ka hindi magaling, wag mo nang intindihin yan. Focus on your strength para makalagpas ka sa struggles na ito. Kaya ka daw nahihirapan, kasi pinapahirapan mo ang sarili mo. Imbes na unahin mong katigan o unahin mong pahalagahan kung saan ka magaling, doon ka pa nag-dwell sa mga negativity or sa kahinaan. Make sure na ikaw ay iniisip mo na kaya ko to, lalagpasan ko to, yayakapin ko yung importante sa akin, gagawin ko yung mga kaya ko to protect what I have and also to improve my life para makalarga ka na at makalaya sa struggles na yan. Okay? Nakita ko dito meron kang yayakapin na bagong bagay or bagong pagkakataon at yung bagong bagay na yon na niyakap mo ay talaga magpapawala sa'yo sa struggles mo na ito. So congrats, okay? Five of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, this time around Libra, kailangan doon ng pasensya mula sa'yo. Pasensya, mahabang pananalig, also paninindigan, kailangan nito matyaga ka dito, okay? Alam ko nahihirapan ka na, alam ko na parang gusto mo nang kumawala sa problema, pero maniwala ka daw sa divine timing, okay? Everything that will be given to you ay kaloob ni God sa oras na kinakailangan mo. So believe that God is working for you. Kaya importante ngayon, kilos, 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 huwag mapapagod, huwag bibitaw, gawin mo yung mga kaya mo, and in the end, God will reward you sa paglaya sa struggle at talaga makukuha mo yung good outcome na gusto mo. Kaya huwag bumitaw, ilaban mo pa yan because divine timing is at play this time. Hindi ka papabayaan ni Archangel Michael, pinoprotektahan ka moving forward. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang weeping willow, family sorrow. Meron daw po mga family issues na dapat pag-usapan, dapat klaruhin, pag-aralan para maplansya. You also have axe, forces working against you. Meron daw mga bagay or tao na pumipigil o gumagalaw against you. Kaya panahon talaga para mag-focus ka, lumaban, huwag kang tihinto at ipanalo mo yung laban na yan. With might, with force, with stamina, kayang-kaya mo yan. Okay? You also have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow! Meron ka daw wish na talaga matutupad this time. I-claim mo to para sa iyo to. Kunin mo yan. You also have I, psychic ability, trust your intuition. Alam mo kung ano yung dapat gawin. Manalig ka doon, pagkatiwalaan mo ang sarili mong kutob, gawin mo yung tama. Okay? Ang outcome ni Libra for March 2026, patuloy ng Abril. Wow! The World card. Really? Ending of a tough cycle, ending of something na talagang hindi na para sa'yo, nagising ka na, bumangon ka na, and you are now embracing something new. Handang-handa ka nang gumalaw at yakapin talaga yung tinitibok ng puso mo. Kitang-kita ko rin dito yung iniiwan mo na yung something from the past at ready ka nang yakapin tong bagong opportunity na magdudulot sa'yo sa bagong antas ng buhay mo. This is definitely a new chapter for you, Libra. Kung ito man ay bagong trabaho, bagong lugar, or bagong bahay, or bagong opportunity, take it with bravery, no? Gamitin mo yung puso mo, yung pagmamahal mo para yakapin ito. Sabi dito, huwag mo masyadong dibdibin, okay? Be playful, enjoy the journey, para makita mo yung magandang bunga na papabor para sa'yo. Yun, tumilapon, kunin natin. Yes, the Six of Wands, victory. Wow! Congrats, congrats po. May panalo ka this time. Kitang-kita ko dito yung panalo mong may isasara, yung isang bagay from the past. O kaya baka mamaya makumpleto mo na yun. Dapat kompletuhin na papeles, dokumento o training. Panalong-panalo ka dito. Talagang ready ka na sumuong sa bagong era ng buhay mo. Bagong portal ng buhay. If you are traveling, successful ang travel. If you are completing something, successful yan para sa'yo. So congrats, congrats, congrats sa mga matagumpay at sa mga pagbabagong buhay. Congrats po. So, Libra, yun po ang inyong March 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.